Wow, ganda dito. Sobrang nakakagutom talaga magtayo ng tent. Ito ang ating dinner. Init. May bantay pala ako dito. Tao po. Pang bonfire sir, meron ka? Medyo nakakapagod ang araw na to. Palabas na tayo ng Rio at Magdalena. Sir, meron po kayong sibuyas? Baka pwedeng bilhin ko na lang po. Welcome back ulit sa ating motorcycle camping. Dala ko ulit ang ating KTM 390 Adventure. So punta na tayo sa The Rio at Magdalena. At ang sabi nila, raw farm ito. Interested akong pumunta kasi kailangan muna natin magpasundo para makarating dun sa campsite nila. Kaya let's go. Nandito na ako sa SLEX. Ayan, dyan tayo lalabas sa Turbina Real. At nasa 51 kilometers away yung campsite mula dito. Kaya laking bagay, naka 400cc kayo. Wala pang isang oras, nasa Laguna na ako from Pampanga. Ito na yung Agawin Road. Naka po, may pulis. Parang bahay ni Congressman to. Ay hindi, factory pala. Mataas na paderpi na paligiran. Napapanahon ngayon yan, yung kanta na yan. Mukhang may gate pa dito. Kasi kapag ka nagpabook ka dito, marami siyang isesend sa'yo na detalye. Ano ba, kasya ba ako dito? Ano ba, dito ba ako? Kung ano yung may expect mo sa campsite nila, ganun. At kabilang nga to, sabi nga nila may pa-off-road ng konti, which is good, yun ang hanap ko. At ayon nga pala doon sa may-ari ng campsite na to ay mukhang ako lang ang magka-camping ngayon. Ang ganda oh, parang sa Camp Gilmore din. Kaya lang mas mataas ang tulay nila dito. Pero kasi ano, Barangay Balanak ito. Lakas ng ragasa, marami kasing bato. Tatawagan ko na yung caretaker dito. Hello po. Nasa waiting area po sir? Hindi ko po alam kung waiting area ang tawag dito sir. Basta yung sinend nilang pin location sa Waze. Sige, papunta na po ako dyan sir. Sige po, ako po yung naka big bike sir. Alam niyo kung bakit ganito yung sistema nila? Kasi kung direkta mong isa-search yung The Rio at Magdalena, maliligaw daw kayo. Dalawa kasi yung daan papunta doon. Ito pala yung entrance oh. Dito ko na siya hintayin sa may tindahan. Ayun pala oh. The Rio at Magdalena Campers Waiting Area. Yung pala is na hindi ko nakita kanina, grabe. Ayun yung caretaker. Apa, paano kasi sumakay? Ganito nga pala sumakay, parang kabayo. Thank you! Hindi ka basta-basta makakapasok sa mga campsite. Wow, ganda dito. Nakita nyo yung kalsada, no? Kapag nakakotse kayo, medyo alanganin siya kasi baka sumahid sa gitna ng kotse ninyo. Maganda dito SUV, pero hindi na kailangan ng 4x4. Ay naku, kailangan ko ng buwelo dito. Off ko lang yung traction control. Yan, kaya ako lang pinapakita yung kalsada papunta dito sa campsite para alam nyo yung gagawin ninyo. Hindi kayo mabibigla pagdating nyo dito. Ako medyo nabigla pero sanay na tayo sa biglaan eh. Angas din. Ito yung hinahanap kong adventure. Ganda. Galing oh. Tagong-tago talaga oh. Nasa sayo pa yung sisir. Nagkakagulutan eh no? So mukhang ito na yung campsite. Ako lang pala mag-isa no sir. First step natin, maghanap ng magandang pwesto. Dito mukhang okay. Katabi pa natin yung ilog. Medyo mainit ngayon. Kaya inom muna ako. Mukhang hindi pa naman uulan. Hayaan ko munang nakapatong sila ng ganyan. Pero pagka umulan, ilalagay ko agad sila sa bag. Babawasan natin ng isang ganito yung pole ko para hindi daw ganun kataas at para mas maging wide yung bubong ng canopy. May mga bantay nga pala tayo. Shhh.
Mabait naman sila sa mga bisita. Ito nga pala yung bagong bili ko na Black Dog yung brand. Lagayan siya ng mga tent pegs at ng hammer. Meron siyang velcro. Ang laman yan is ganyan. Ayan, may cover siya. Meron akong 12 pieces na 6 inches na haba na pegs at 8 aluminum pegs. At ito naman yung hammer. Safe siya, hindi siya matatanggal. Yan ang itsura ng hammer. Dito naman nakalagay yung mga tali. Ganda. Mas maganda yung ganito, mas organized yung gamit. Ganito lang kababa kapag tatlo lang yung pinagdugtong-dugtong ko. Ngayon, ladad-lad ko to para masukat ko yung haba. Nabilang ko na, ang total ay 18. Ngayon, nag-uumpisa ng umambon, kaya itatago ko muna yung ibang gamit ko sa bag. Para akong naglalayag. So ganito yung height niya. Okay lang pala kahit isang tali lang yung naghihilahan. Since meron naman tayong pangtayo. Tsaka mahaba naman yung tent pegs ko. Kaya kaya niyang i-hold yung pole. Gusto niyo bang malaman kung paano ako magtali? Turo ko sa inyo. Una, sukatin mo muna yung pagtatalian mo. Kung saan ka magpapako ng pegs. Then unahin mong ilagay yung pegs. Tapos ipasok mo sa butas ng peg. Ilahin mo. Gayahin nyo na lang ha. Ganyan. Ipasok mo dito. Ako ginagawa ko 3 beses na paikot. Para may friction. Yung iba ginagawang 5. Ako 3 pwede na. Pagkatapos ng 3 loop, itaas mo tong tali. I-cross mo ng ganyan. Tapos ipasok mo sa ilalim. Ito. Tapos hilahin mo. Higpitan mo to. Para mahigpitan mo yung tarp, hawakan mo to. Pagkatapos hilahin mo to. Ayan. Nahahatak siya ngayon. At least adjustable siya, di ba? Ganito na yung itsura ng canopy ko. Lumapad nga siya. Kaso, ang disadvantage, bumaba nga lang yung bubong. Pagdating dito sa side, hindi ka masyado kita. Para mataas mo tong gitna, hatakin mo yung magkabilang side. At ito na yung tamang pagkakataon para ilagay na natin dito sa loob yung mga gamit natin. Wow, ang lapad. Nakakapanibago. Actually, kung hindi ka mag-tent, pwede ka na dito. Mag-picnic. Gamit ko ulit tong tent. Hindi nga na siya ganun kabilis i-assemble pero maliit naman siya. Ito ang pinakamabilis na pagtayo ng tent ko. Is itali mo muna sa gitna para nakatayo ka agad yung frame mo at hindi ka na mahirapan magsabit. Ilagyan ko lang ng tali yung motor. Baka kasi biglang humangin, tumumba papunta sa akin. Alright, ito yung palagi kong ina-assemble ng pagkakasunod-sunod. Upuan muna, lamesa at sampayan. Lamesa at upuan dito. Para nakikita ko yung niluluto ko doon. Dito naman yung sampayan ko ng gamit. Sobrang nakakagutom talagang magtayo ng tent. Kaya magluluto na tayo. Ito yung aking mga kaldero, plato, kutsara. Ito yung bago kong plato. Ito naman yung cooler ko. Medyo mahirap lang pumasok sa tent ko kasi mababa siya. Ganito kaganda yung mga kaldero ko. Pag binuksan mo, kasya silang lahat. Diba? Hanggang tasa. So isasabit natin lahat yan dito. Sa mga lutuan ko, ang pinakailalim niya is yung non-stick frying pan. Diba kapag nakamotor, nagbabibrate yan. So prone siya para magasgas yung ating non-stick frying pan. Kaya ang ginawa ko, dito sa pinakailalim, nilagyan ko ng paper plate na ganyan para hindi nagagasgas yung mismong lutuan. At meron akong bagong bowl. May bago rin akong kutsara, tinidor at
bread knife, nagpalit ako dahil kumpara dun sa dati kapag sumasandok ako sa kanin, dahil dito piyon, napupwersa siya, so nababali. Ngayon eto, mas solid, wala siyang tupi. At ang maganda dito, pag nilagay mo siya sa lagayan niya, sama-sama siya. Ganito siya tinatanggal, hihilahin mo lang to. At itong lagayan niya is meron siyang pambukas ng bote ng soft drinks. Ang disadvantage lang dito sa aking bagong kutsara tinidor ay wala siyang sabitan. Ngayon, ito naman ang aking baon. Ito ang aking mga gulay at yung mga sarsa. Meron nga pala akong bagong lagayan ng condiments. Ito black dog din yung tatak. So pag magluluto tayo, ito lang yung bit-bit natin. Total 7 yung lagayan niya. Para sa mantika, patis, toyo, suka, pamintang durog, asin, at chili flakes. Ay, ito na yung kanin. Ngayon natapos na tayong maghiwa ng gulay, kailangan agad din nating itapon sa basurahan, kaya dapat lagi tayong may dalang garbage bag. So dito natin sasabit yan para abot natin. Dito sa iluluto ko, gusto ko medyo manghang. Kahit na meron tayong bell pepper, dagdagan pa rin natin ng sili. Ito naman yung manok ko, ready ko lang. Tapos tapon agad natin yung plastic. Ito naman yung mga sangkap, tomato sauce, tomato paste, cheese, oyster sauce at magic sarap. Tapos pag magtatapon kayo ng katas ng meat, medyo ilayo ninyo sa tent kasi para hindi kayo langgamin. Frozen kasi to nung dinala ko dito, kaya nagpawis. Hindi ko lang nadala yung plastic kong stirrer, kaya kutsara muna yung gagamitin ko. Nakakalimutan ko, may bawang nga palang kasama yun. Yahabol ko, wait lang. Parang maliit yung kawali ko para sa laman niya. Malalaki yung putol ng manok. Ostrich yata yung nilagay ko eh. Medyo dumidilim na, kaya lalabas ko na yung pangmalakasan nating flashlight. Sinama-sama ko na sa isang lagayan para alam ko kung saan sila kukunin. Ngayon pa lang naamoy ko na, parang adobo. Katapos niyan ay lalagyan na natin ng tubig. Ngayon malapot na siya, pwede nang ilagay yung gulay. Mukhang pwede na to. First time po nagluto ng ganito. Lapot to. Malaking bagay na nilagyan ko na siya ng liver spread. May texture yung sarsa. Patayin ko na. Meron din siyang asim. Tapos maanghang siya. Kainan na.
Tara, kain po. Ito ang ating dinner. Bahala na kayo kung anong tawag dyan. Basta yan na yun. Init. 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 Pag sobrang gutom mo, para kang nagtatransform into halimaw. Kasi gusto mo pumasok kagad sa tiyan mo eh. Kaya yung pagnguya at pagsubo, grabe. Pagkatapos kong kumain, mag-iigib naman ako ng tubig ngayon para mahugasan ko na yung mga pinaggamitan ko. Ito yung balde ko, di ba? Then nagdagdag pa ako ng isang maliit na parang planggana. Dito sa camping ground, walang nakabang na gripo, kaya aakyat tayo. Ito yung paakyat. Ano, katatapos lang din mag-grass cut dito. Private property, do not trespass. Meron din silang mga rooms. Kagaya niya, no? Ito naman yung gripo nila. Lakas ng tubig. Pati yung maliit kong balde, lalagyan ko na rin ng tubig para panghugas ng plato. Ngayon, meron akong dishwashing liquid. Siyempre, dapat laging malinis. Kaya pinalitan ko na ng bago yung sponge. Nakalagay siya dito sa net para kung basa man siya, hindi makukulob yung amoy niya. Tsaka matutuyo pa rin siya. Oo nga pala, kailangan natin ng tabo. Mas madaling maghugas ng plato kapag meron kang ganito. May bantay pala ako dito. And this right here is my box of batteries. So I've got 16 GoPro batteries and a backup battery for my cell phone and for my GPS. Ngayon, subukan ko magtanong dun sa caretaker kung gising pa siya. Baka meron siyang naitabing mga tuyong kahoy para pwedeng silaban. Tao po, pang bonfire sir, meron ka? Ang dami pala. Sige sir, thank you. Ang dami binigay sa akin, isang sako. Malalaki nga lang yung kahoy na binigay niya sa akin. Buti dinala ko ulit yung pang grill ko. Pag tinignan mo yung likod, para tayong nasa taas ng bangin eh, no? Yehey! May apoy na. At eto na yung time para maligo.
Malinis naman yung kanilang CR. Ito yung shower tsaka inodoro. Tapos yung dito, para sa gustong umihi na lalaki. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatakot tong ginagawa ko eh. Para akong papasok sa Silent Hill din eh. Wala lang hamog eh. Tignan nyo yan, oh. Parang PlayStation. Oh, di ba? Ako lang mag-isa dito sa baba. Di ba? Yung caretaker ang layo ng bahay. Di mo alam, pagbalik mo sa tent, may tao pala. Kahit aso, wala. Ang nakakatakot pa, walang bakod. Tapos, ito yung ilog. Ngayon, nandito na ako sa loob ng tent. Kalatag ko naman tong higaan ko. Medyo nakakapagod ang araw na to. Good night! Maganda yung sinig ng araw dito. Pa punta ng ganyan. So buti na lang may canopy oh. Para meron kang konting lilim. At nandito pa rin yung baka. Bago ako umuwi, magluluto muna ako ng almusal ko. Para hindi na ako gutumin sa kalsada. Balak ko sanang igisa itong sardinas. Tsaka sabi nila masarap daw tong roast bowl. Ngayon, kulang ako ng sibuyas kaya hanap ako sa labas ng campsite. Maglalakad na lang ako. Adventure naman tayo. So doon ako bumaba, papunta doon sa camping area ko. Ito naman yung entrance and exit nila. Palabas na tayo ng Rio at Magdalena. Siguro kung wala tayong mahanap na tindahan, hingi tayo sa bahay. Bayaran na lang natin. Sobrang tahimik ng paligid eh, no? Ito, maraming bahay dito. Sir, good morning, sir. Sir, meron po kayong sibuyas? Baka pwedeng bilhin ko na lang po. Malayo yung tindahan dito, no? Oh, siguro po eh, kalalabas ko lang po eh. Malayo yung tindahan dito, sir. Bawang, sir. Sibuyas na lang po. Buyas na lang. Opo. Malayo po ba yung tinda? Ay, ang dami. Isa lang po. Isa lang po. Magigisa lang po. Magkano po? Okay na, sir. Ay, thank you po. Yan, nice. Bait nila, no? Thank you po. Ito yung mga ingredients na hindi mawawala. Ang dami mong pwedeng gawin kapag magigisa ka, di ba? Yung sardinas ko, napakasimple lang. Pero kapag ginisa mo yon, sarap. Yan, pagpasok mo sa Rio at Magdalena, meron siyang signage na ganyan. Papahawak kaya siya. Ang laki ng kabayo. Dito na ako magluluto para hindi lang gamin yung pwesto ko doon.
Ito yung Spam medium rare. Magluluto naman tayo ng ginisang sardinas. Basic, hiwa-hiwa lang. Ito ang aking ulam. Maling with ginisang sardinas with egg. Very good rice. Kain na po habang mainit. Nakalimutan kong i-off yung mga ilaw. Alas 12 na ng tanghali, naka-on pa rin, oh. Oh, patayin ko, ha. Oh, ang galing, no? Haba ng baterya na ito. Ngayon magliligpit na ako. Pero magsusuot muna ako ng sapatos para mabilis akong kumilos. Sakto umulan. Nakapagligpit na ako. Pwede na akong umuwi at bibili ako ng lutong itik sa Laguna. Sabi nila masarap daw. Ang masasabi ko naman dito sa The Rio at Magdalena is sobrang tahimik. Katabi mo pa yung ilog. Hindi nga lang siya ganun kalinaw. Sa gabi, walang masyadong lamok. Yun nga lang kapag kumain kayo sa tent is lalapitan kayo ng mga langgam. Sa paligid, ang lawak niya. Ang dami pong pwedeng pwestuhan. Tsaka kung magkasabay-sabay man yung mga campers, marami pa kayong space dito. Meron pa sa taas. Sa road papunta dito, nakita nyo naman may konting off-road kaya masaya. Lalo na sa akin bilang motorcycle rider. Para sa gastos naman, 500 pesos dito per head. At yung mga pinamili ko naman, wala pang 1,000. Sa gasolina, papunta dito, 600 pesos balikan. Dahil nga matipid lang yung motor ko. Ang tanong, may sasuggest ko ba sa inyo ang campsite na ito? Of course, yes. Wala namang campsite na pangit. Kumbaga, iba-iba lang talaga yung kanilang setup. Lalong-lalo na nandito tayo sa nature. Kumbaga, tayo ang bisita. Tayo ang dapat makibagay sa mga insekto at saka sa mga hayop na dadatnan natin. Alright, uwi na ako. Sasamahan nyo ba ako hanggang sa bahay? Kung ganon, let's go! Medyo madulas lang dito. Buti simento to. Ito yung gusto ko. Yung mapapaganto ka muna. Yan. Momentum kaya natin. Nakakatakot kasi. Ang galing, parang mini trail din.
Kapag malaking truck, dito siya dadaan sa baba. Ayun, kinulob na itik. Ayun, may luto na. Nadaanan ko lang kahapon to eh. Pabili pong dalawa. Ma-fried po? Apo. Isa pong... Ilan? 5 lang? Apo. Magkano po yung itik? 480 po itong dalawa. Nice. May uulamin mamayang gabi.